Magandang araw po sa inyong lahat. Kung bago po kayo sa channel na ito, ako nga pala si Doc Braille, isang medical doctor na nagpapakadalubhasa sa larangan ng medical oncology o cancer. So ngayon, pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamahalagang batas sa Pilipinas, ang National Cancer Integrated Control Act o mas kilala sa NICAL Law. Ngayon, hahatiin po natin ito sa tatlong parts. No? Una, pag-uusapan po natin yung problema. Bakit kailangan po natin i-control yung cancer? At pangalawa, sa second part, pag-uusapan po natin kung ano po yung layunin ng batas ng NICAL Law at kung paano dinidistribute ang Cancer Assistance Fund. At sa huling segment po, yung part 3, pag-uusapan po natin kung ano naman po ang impact ng batas na ito sa ating mga Pilipino. So, gusto ko pong simulan sa isang simpleng katotohanan. Pero nakakabahala, ngunit ang cancer ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng Pilipino. So, pangalawa ito sa listahan, kasunod lamang sa sakit sa puso. So, yan. Ang cancer po ay second leading cause of death in the Philippines. So, isipin nyo po, bawat oras, 4 na pamilya sa Pilipinas ang nawawalan ng mahal sa buhay dahil sa cancer. Halos 100 tao po ang namamatay kada araw dahil sa cancer lamang. So yan, 1 in 4 Filipino could face cancer. At ang mas mabigat pa, sinasabi ng mga eksperto na isa sa bawat 4 na Pilipino maaaring magkaroon ng cancer sa loob ng kanilang buhay. Pero puti lang po ang na-detect ng early. Minsan, nahuhuli po, kalat na po yung cancer. So ito po ay tinatawag na silent emergency. Marami po sa atin ang natatakot magpatingin dahil kulang sa pera o nahihirapan makapasok sa ospital o magpatingin sa doktor. Pero ang maganda po dito, hindi po tayo kailangan na manatili sa ganitong sitwasyon. Ngayon, pag-usapan naman po natin kung bakit ang cancer ay napakahirap kalabanin dito sa atin, no? Yan, the real struggle. So una, late diagnosis. So, madalas, huli na po kapag nadedetect ang isang cancer. Marami ang walang access sa check-up o natatakot magpatingin. So, pangalawa, dahil sa gastos. Kahit makita agad, ang gastos po ng pagpapagamot ay napakamahal. Tulad ng chemotherapy, radiation therapy, o operasyon. So, halos lahat po ito may pagkamahal. So, hindi basta-basta kayang bayaran ng isang karaniwang pamilya. So at ang pangatlo po, family burden, hindi lang po pera ang naapektuhan, ngunit buong pamilya ang apektado. Emosyonal, mental, pati po kabuhayan. Madalas may isang miyembro ng pamilya na kailangang huminto sa trabaho para alagaan ang pasyente. So kaya po nating sinasabing real struggle kasi hindi lang katawan ang nilalabanan natin. Pati din po yung sistema, yung kakulangan sa tulong. So, ang cancer po ay hindi lang po sakit ng isang tao. Cancer is everyone's problem. Kapag ang isang tao may cancer, buong pamilya po naapektuhan. Magmula sa anak, magulang, asawa, yung financial na problema, yung stress, yung sakit sa loob, lahat yan sabay-sabay na binubuhat ng buong pamilya. Hindi lang din personal ang epekto, apektado rin ang komunidad. So halimbawa, kung isang breadwinner ang nagkasakit, naapektuhan pati negosyo, trabaho, ito yung mga responsibilidad nila sa barangay. So kaya po sinasabi natin na ang cancer, problema nating lahat. Hindi lang ito laban ng pasyente, laban ito ng buong pamilya at buong sambayan ng Pilipino. Pero ang magandang balita dito, hindi po tayo pinabayaan. So noong 2019, ipinasa po ng ating gobyerno ang isang napakahalagang batas, ang National Integrated Control Act o NICAL Law, NICCA, National Integrated Cancer Control Act. So ang layunin po nito ay gawing mas abot kaya at mas mapadali ang pagpapagamot sa cancer. Hindi na dapat naghihirap pa, lalo ang mga pamilya dahil sa sakit. So para po itong tulay mula sa takot
o despair o pagkawalang pag-asa papunta sa pagkapag-asa at sa patuloy na paggaling. So sa susunod na video, tatalakayin natin kung paano gumagana ang batas na ito at paano natin magagamit para makatulong sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Pag-uusapan din po natin kung paano i-distribute yung Cancer Assistance Fund. Kaya mag-tune in lang po sa aking channel, mag-like, mag-subscribe at mag-share at baka marami pa tayong matulungan.